we pray, and everybody said, Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Pwede na po tayong makaupo. Alam nyo, kaninang umaga, at saka ngayon, sabi ko, halos 2 linggo na akong may sakit. Sabi ko, pagpunta ko sa church, mamaya, kumpleto na ang aking kagalingan. Amen. Sapagkat sa presensya ng Panginoon, nandun po ang kagalingan. But you have to know how to receive. Drink from the Spirit. Amen? Tayo dapat matuto tayo na uminom sa presensya ng Diyos tuwing tayo ay naririto. Amen? Salamat sa 5. Amen! Glory to God. Are you ready for the word? Nakakatuwa kasi, nung pinagpa-pray ko ang message ni Lord, parang, sabi ko, ang Diyos ay maaasahan. Habang ako ay nagme-meditate sa bahay, marami sa atin, we do not feed on the faithfulness of God. And then habang nire-reflect ko yun, bakit kaya ang mga kapatiran, minsan nagdududa sila sa katapatan ng Panginoon? Okay. Nilit ako ng Panginoon sa subject na alam ko na matututo tayong lahat. Hindi dahil sa tayo ay ayaw tumanggap o ayaw manampalataya, pero dahil sa mga bagay na nakikita natin, nararamdaman, nagkakaroon tayo ng takot. Amen. Alam niyo po, ako ay, nung 2 weeks ago, ako ay nagpa-doktor, lahat na yata ng pinakamagagandang gamot binigay na sa akin. After 1 week, hindi na aalis yung aking ubo. Although wala na akong lagnat, pero nandun pa rin yung ubo, nandun pa rin yung plema, at higit sa lahat, nandun yung panghihina. Sino sa inyo ang nakaranas ng parang kayong hinang-hina? Na kahit na yung aakyat lang kayo ng hagdan, parang sobrang kahinaan. Tapos sabi ko sa Panginoon, hindi ako po pwedeng ganitong mahina, marami pa akong gagawin. Amen. Hindi ako makakapag-misyon, makakapag-plant ng mga churches sa mga lugar na gusto ko nang mahina ako. Sabi ko, Lord, kailangan ko ang aking lakas. Alam niyo, na-realize ko, kayong mga kabataan, huwag ninyong abusuhin ang inyong sarili. Pag dumating ka sa punto na wala kang kailangan, kundi ang kalakasan mo, matututo ka na tumingin sa Diyos. Kung dumating ka sa punto na walang magagawa ang gamot, walang magagawa ang pera, maliban sa Diyos, marirealize mo kung gaano kahalaga ang Diyos sa iyo. Amen! Amen. So ngayon, gusto kong magbigay sa inyo ng teaching. Sabihin mo, teaching. Okay. Mag-aaral tayo patungkol sa lagi nating pinag-aaralan pananampalataya. Pero alam natin na ang pananampalataya, ang antidote ng pananampalataya ay takot. Alam niyo po ba, bigla akong naisip, paano na kaya kung lahat na lang ng malalakas na gamot nainom ko, tapos hindi pa ako gumagaling? Naisip ninyo yon? Hindi po pwede. Ang Diyos ang aking manggagamot. Amen! Amen. So sa hapong ito, nais ko na buksan natin ang ating Bible sa Matthew 14 verses 22 to 32. Basahin natin ng sabay-sabay. At dalangin ko na ang salita ng Diyos ay mag-sink in sa inyong mga puso. Sapagkat ngayon gusto kong talakayin ang dynamics ng faith at saka fear, kung paano nawawalang bisa ang ating pananampalataya. Kahit ang ating confession, once na ang takot ay pumasok sa ating puso. Amen! Okay, Matthew 14 verse 22, sabay-sabay tayong magbasa. Pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo. Sino ito? Si Jesus. Amen? Ano ang mga alagad niya? Okay, galing sila sa isang lugar, tapos magtatawid sila sa sa kabilang ibayo. Habang pinapauwi niya ang maraming tao. Next, pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao, ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin.
Pagsapit ng gabi, siya'y naroong nag-iisa. Okay? Ngunit ang bangka sa may mga sandaling iyon ay malayong-malayo na sa dalampasigan na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa kanila ang hangin. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Wow! Sabihin mo, wow! Wow! At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, multo! Nagsigawan sila Uy, nakakita ng multo, natakot. Sino dito sa inyo ang naniniwalang may multo? Sino ang naniniwalang wala? Neutral. May multo o wala? Meron. Ang tawag doon ay hindi yung espiritu ng tao. Yun ang tawag doon ay familiar spirit. Ang familiar, ano ang salitang familiar? Familiar sa'yo. For example, namatay ang lola mo, namatay ang lolo mo, ang espiritu ng dyablo, magkukunwari siyang kaanyo ng lolo mo o lola mo. Pero itong espiritu na ito, ay ito ang inassign sa pamilya mo ni Satanas mula pa nung ang kanununununuan mo. Kaya alam din niya kung saan namatay ang lolo mo, alam din niya kasi siya ang naka-assign sa iyong pamilya. Kaya ang tawag doon ay familiar spirit. Ngunit ito ay diablo, espiritu ng demonyo na nagkukunyaring kamukha ng isang tao na familiar sa'yo. Kaya nung nakita nila si Jesus, dahil familiar sa kanila ni Jesus, kala nila multo. Ngunit, ang anak ng Diyos hindi natatakot sa multo. Pagka pinag-uusapan namin sa bahay, sasabihin ni Pastor Mamski, merong lumalakad dito, parang lalaki. O anong ginawa nyo? Natakot kami. Ba't kayo natakot? Harapin nyo. Harapin nyo! Umakyat ka! Anong ginagawa mo dito? Hindi ka taga rito, lumayas ka. Ikaw lang pala. Hindi na yon. Huwag ka nang bumalik kahit kailan. Hindi na yun babalik. Ngunit kung nalaman niya na natatakot ka, lalo kanyang tatakutin. Sabi mo, walang takot sa multo dito. At saka hindi yun ang kaluluwa ng lolo mo, lola mo. Dahil, sabi sa Lucas, pag ang isang tao ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay hindi na pwedeng bumalik sa lupa. Amen. Kaya pag kami nagkukunwaring kamukha ng lola mo o nanay mo na namatay, sabihin mo sa kanya, tsura mo. Lumayas-layas ka dito sa harapan ko. Amen. Kaya nyo? Kaya nyo? Dapat! Alam mo ba yung mga multo? Anghel yun. Hindi ka nasa class ng anghel. Nasa godlike class ka. Si Lucifer ay anghel lamang. Ikaw ay tao. Kawangis ng Diyos. At kung magkunuring tao ang anghel na sinipa ng Diyos mula sa langit, anong gagawin mo? Hoy! Palagay ko, puro kayo takot. Walang multo. Familiar spirit yon. Okay, nagsigawan sa takot. Alam mo ang strategy ng diablo ever since ay mag-create sa iyo ng takot. Okay, next verse. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, lakasan ninyo ang inyong maloob. Ako ito. Huwag kayong matakot. Okay? Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Okay? And then, sinabi niya, halika. Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Okay? Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, natakot siya. At nang siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, Panginoon, niligtas mo ako. Kailan siya nagsimulang lumubog? Nung natakot siya.
Amen. Magsisimula kang mamatay pag natakot ka. Amen. Sabi ng doktor, may cancer daw ako. Pag natakot ka, simula na yan na mamamatay ka na. Ngunit pag hindi ka natakot, mabubuhay ka. Amen. Next. Iligtas mo ako. Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya na sinasabi sa kanya, o ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Okay? Nang makasakay na sila sa bangka, ay huminto na ang hangin. Amen? Alam niyo, kung babasahin ninyo yung account na yan, Matthew, sa John, pagka binasa yun ninyo yan sa John, pagpunta ni Jesus doon sa bangka, bigla silang nandun sa kabilang ibayo, na-accelerate sila. Okay, bibigyan natin, napakahalaga na dito makita natin ang dynamics kung paano ang pananampalataya mo. Kasi ang lakas ng pananampalataya ni Pedro. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, naglalakad na yan, papuntahin mo ako dyan at maglakad din ako sa ibabaw ng tubig. Kung nagawa ni Pedro, magagawa mo? Yes! Tingnan natin yung sa PowerPoint. Ano yung mga insights na malalaman? Ayoko kasing tagalan natin ito. Marami tayong mapag-aaralan tungkol dito. Pero gusto kong, in the context of our lesson, faith and fear, ano ang mga insights na makukuha natin doon sa Matthew 14? Sige, doon tayo sa insight there. Ano ang faith at ano ang fear? Okay. Number 1, insights. Supernatural situations or miracles do not cast out fear. Okay? Neither do they bring faith. Okay. Ang bayang Israel, gaano kadaming himala ang nakita nila? Nakita nila na humawi ang dagat. Is that a miracle? Yes. Pero nag-increase ba ang faith nila? Hindi. Pinapakain sila ng mana araw-araw, dumadating ang mana, nag-increase ba ang faith nila? No. So, pagka tayo ay nakaka-witness ng miracle, marami tayong naririnig nagpapatutuo dito, it does not necessarily create in us yung faith. Okay? Or, hindi rin niya inaalis ang takot. Amen? Okay. Number 2, the responsibility of dealing with fear is yours, not Jesus. Amen? Ang pag dumating ang takot sa puso ko, hindi si Jesus ang mag-aalis ng takot sa puso ko. Kasi kung si Jesus ang mag-aalis noon, nung papalubog na sana si Pedro, alam na niya natatakot si Pedro, sana inalis na niya ang takot. Hindi. Wala siyang karapatan, wala siyang authority na alisin ang takot sa puso mo once inalaw mo ang takot na dumating sa puso mo. Ikaw lamang ang pwedeng magpalayas noon. Number 3, if you tolerate fear, faith won't work. Pag hinayaan ninyo ang takot na manaig sa puso nyo, hindi na kikilos ang inyong pananampalataya. In the same manner that if you tolerate sickness, it will not leave your body. Pag binibaby mo yung sakit mo, okay, para lagi kang na-exempt sa trabaho, para laging espesyal ang ulam mo, para lagi kang pinapansin ng asawa mo, hindi aalis ang sakit. Can you say amen? Okay. If you tolerate poverty, it will never leave you. Amen. If you tolerate utang, hindi ka kailanman mawawalan ng utang sa tanang buhay mo. Gets? What do I mean by tolerate? Hinahayaan mo lang. Kaya naman eh. Ang tamang attitude sa Nehemiah, you have to be angry.
Kailangan magalit ka sa takot. Para i-eradicate mo. Kailangan magalit ka sa utang. Kailangan magalit ka sa sakit. Kailangan magalit ka sa lahat ng ginagawa ng dyablo sa buhay mo. Because once you tolerate it, it will stick to you. Amen. Magalit ka sa bukol. Magalit ka sa utang. Magalit ka sa kahirapan. Kasi kung hindi ka magagalit, hindi mo yan aalisin sa buhay mo. Magalit ka sa asawa mo na ng babae. Baka iwanan niya kami. Mawawalan kami ng sustento. Ano? Napakaraming babaeng ganyan. Sipain mo yung lalaki na yan. Kumuha ka ng gasolina. Ibus mo habang natutulog. Tapos sindihan mo. Joke. Basta magalit ka. Amen. Jesus was not walking on water. He was walking on faith. He was walking on the Word. Peter was not walking on water. He was walking on Jesus' Word. Ano yung Jesus' Word na yon? Sabi ni Jesus, come. Come to me, all you who are weary and heavy laden. I will give you rest. Walk on the Word. Okay, tingnan natin, ano ang faith? Balikan natin. Alam niyo, akala ko, iba na talaga yung bumabata. Nakakalimutan yung, printin ko na talaga po. Ganda pa ng print ko. Naiwanan ko sa bahay. Sige, pumunta tayo sa faith and fear. Okay. Doon sa una-una. Bago tayo pumunta dyan. Okay. Faith and fear. Ano ang kaibahan ng dalawa? Spiritual laws that work exactly on the same spiritual principle. Pagka sinabi ko sa yung law, predictable ang outcome. For example, the law of gravity. Kung ikaw ay may ipupukol, hindi yun aangat. Aangat yun, pero bababa at bababa. Okay? Ang faith at ang fear ay parehong spiritual law and they work exactly on the same spiritual principle. Okay, bakit kaya pareho silang nag-work? Sabi niya, both are spiritual forces. Ito ay puwersa, makapangyarihan ito. Coming from two opposing sources. Okay, magkasalungat ang pinagmumulan nila. Pero pareho sila. Both comes by hearing two contrary words, and both are developed by meditating words. Both are released by confession. Bakit pareho? Ang faith ay ang fear, di ba? Nung nilikha ng Diyos ang buong sanlibutan kahit si Adan, nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Amen. At ang pananampalataya niya yun ay inirelease niya sa pamamagitan ng salita. And God said, let there be light, and there was light. Okay. Ngayon, nung nilikha niya si Adan, nilikha niya na kawangis niya. Tama? Dahil kawangis niya si Adan, ang faith ni God, yun din ang faith ni Adan. Nakukuha din nyo? Ngunit, nung ang dyablo ay nalinlang niya si Adan at naging subject ng dyablo si Lucifer na anghel, na fallen angel, na mas mababa ang ranggo sa tao dahil nalinlang niya itong tao na baliktad. Naging instead na ang boss ni Lucifer ay si Adan, dahil nalinlang niya at ibinigay ni Adan ang kapamahalaan, kay Lucifer, naging baliktad. Okay, na subject si Adan kay Lucifer, kay Satanas. Dahil si Satanas ay wala namang nilikha na kahit anong bagay, kinuha niya ang faith ni Adan, ito ay pinervert niya at ito ang ginawa niya na fear. Amen. Naunawaan nyo. Kaya pareho silang spiritual principle.
Pareho silang spiritual law. Pareho silang nai-release sa pamamagitan because fear is faith. Okay? On the negative, on the death side. Okay? So halimbawa, kung ikaw ay nakakita, halimbawa, kung ikaw ay sinabihan ng doktor na meron kang sakit, okay? Sabi mo pananampalatayanan mo is either manampalataya ka sa salita ng Diyos na nagsasabi, by the stripes of Jesus, I am healed. Okay? Kaninong salita? Kay God. Or, pwede kang magkaroon ng takot at malampalataya ka sa dyablo na nagsasabi na mamamatay ka. So, therefore, ang fear is believing that death has more power over than the Word of God which heals. Gets? Limbawa, nakakita ka ng leon. Okay? Ang faith ay haharapin mo yung leon na yon sapagkat nananampalataya ka katulad ni Haring David. Amen! Na kaya sa pamamagitan ng Diyos, kaya mong igupo yung leon na yan. Okay? Ang fear ay nananampalataya ka na yung leon na yan ay may kakayahan at kapangyarihan na patayin ka. Parehong faith. So faith and fear is both believing. Gets? So once na nananampalataya ka sa salita ng Diyos, by the stripes of Jesus, I am healed. Kahit ano pa ang maramdaman ko, hindi ako mananampalataya at maniniwala sa kapangyarihan ng dyablo na patayin ako sa pamamagitan ng sakit, sapagkat ang sakit na yan ay kinuha ng Panginoong Jesus at mas nananalig ako sa salita ng Diyos kaysa sa sinasabi ng dyablo. Okay? Kailangan natin ito. Kung para maging matagumpay tayong Kristiyano, kailangan natin maunawaan yon. Next. Sige. So, both are released by confession. Kaya pag kami naramdaman ka, pagka sinabi mo na, sinasabi ng isip mo na mamamatay ka, kasi wala ka ng immune system, wala nang natira sa immune system mo. Anong gagawin mo? Sa isip ka agad nagsisimula, di ba? So, ano ngayon ang responsibility mo? Ikaw ngayon, you have to cast out fear. Sabi mo, in the name of Jesus, I refuse to be afraid. Tapos. Amen? O kaya, sabi ng doktor, sabi na ako, mahal mo ba ako talaga? Wala na, nanampalataya ka na dun sa sinabi ng doktor kaysa sa sinabi ng the moment once na nagsettle ang kaisipan mo on the negative, nanalo na ang fear, natalo na ang faith. Hoy! Next slide. Fear is faith. It is faith working on the death side. It is confidence upon the loss of death. It is faith on Satan's ability to steal, to kill, and destroy. It connects a person to Satan and activate his demons to accomplish it. Kita nyo? Lalo na pagka nagsalita ka. Kasi, si Satanas at ang kanyang mga kampon, hindi nila nababasa ang isip mo. Hindi sila katulad ng banal na espiritu na nababasa nila ang laman ng isip at puso mo even before you say them. Ngunit ang mga dyablo, hindi nila nababasa. Kaya the moment na inirelease mo ang fear mo, hahawakan na kaagad yun ng mga demonyo at lalo nilang gagatungan ang sitwasyon mo. So, padadamihin nila yung bukol mo, magsasanga-sanga ngayon yung mga bukol mo, kasi sinasabi mo, kinukuha nila.
That's why, di ba sabi natin, say what you believe, not what you are afraid of. Di ba? Kasi yan yun. So, yung confession mo, kinukunik ka niya. Lagi mong sinasabi, wala kang pera. Lagi mong sinasabi, lugi ka sa negosyo. Lagi mong sinasabi, may bagyo. Lagi mong sinasabi, wala kang makain. Lagi mong sinasabi, mahirap ang test. Lagi mong sinasabi, parang lumalaki yung bukol ko. Wala. Bakit? Takot ka eh. Mas nananalig ka sa ginagawa ng dyablo na to kill, to steal, and destroy, rather than nagre-rest ka doon sa pangako sa iyo ng Panginoon, I am the God that healeth thee. Amen. Okay. Faith is confidence in God and the love of God. Ang pananampalataya ay pananalig na mahal ka ng Diyos. Na kahit gaano kakapalpak na tao, na kahit wala kang ginawang mabuti sa mundo, the moment na isinuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus, kasing mahal ka ng Diyos kung paano niya mahal si Jesus. The old is past and behold, the new has come. Mahal ka ng Panginoong Diyos katulad ng tindi ng pag-ibig niya kay Jesus. Sapagkat ang buhay mo ay nakatago ka. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng fear ang tao? Dahil tinitignan natin ang sarili natin sa sarili nating paningin. Hindi kung paano tayo tinitignan ng Diyos at gaano niya tayo kamahal. Kapatid, kung hindi ka pa naman mahal ng Diyos, ibibigay ba naman niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo? You have to convince yourself that God loves you more than you love yourself. Amen. Amen. Kaya yung tao nahihirapang tumanggap by faith. Kasi lagi nilang ina-assess ang sarili. Hindi man ako karapat dapat tumanggap kay Lord. Palpak ako, hindi na naman ako nag-church. Binastos ko, hindi ako nagbayad ng utang ko. Tinitignan mo yung sarili mo. Alam nyo, kung tatanggapin mo ang biyaya ng Diyos, lahat ng mga pagkukulang mo, ma-overcome mo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen. Okay. Faith is confidence in God, His love for you, His word, and in His life. It is attached to the anointing that breaks the yoke of bondage. Napakahalaga na nananampalataya ka sa pag-ibig ng Diyos, sa Kanyang salita, at sa Kanyang buhay na tinanggap mo. Di ba sabi sa dyan, as He is, as Jesus is, so are we in this life. That faith is your connection to the anointing. To the anointing that will break the yoke of bondage. Kasi kung hindi ka connected kay Lord, hindi ka connected sa electrical power. Kung hindi ka connected kay Lord sa Kanyang word, sa Kanyang buhay, at sa Kanyang pag-ibig, hindi ka nakasaksak sa sakit. Kung baga yung sakit na yun ang pagdadaluyan ng kagalingan mo, nakadetach ka. Nakukuha ninyo? Kaya without faith, it is impossible to please God. Imposible kang makareceive anything from God without faith. Kaya kung nahaluan ng takot ang faith mo, wala. Kasi pareho silang puwersang spiritual nag-o-oppose sila. So neutral ka lagi. Nakukuha ninyo? Okay. We are born into a fear-based society. Bakit kailangan mong, pagkaalam mo na ikaw ay ipinanganak sa mundo na fear-based, mas dapat nag-e-effort ka na i-build up ang pananampalataya mo. Hindi madaling manampalataya ng kagalingan kung nakita mo na nag-e-erupt ang mga bukol sa katawan mo. Hindi madaling manampalataya na pinagaling ka na sa kanser kung nakakapa mo at hindi ka makatulog sa gabi at nahuhulog ang mga buhok mo. Hindi madaling manampalataya kung lahat ng mga physical symptoms ay nandyan. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi mo titignan ang mga bagay na nakikita. Because faith is a spiritual substance. Amen? Kaya kailangan labanan mo yun. That's why sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, fight the good fight of faith. Hindi niya sinabing fight the bad fight. Good, sapagkat nanalo ka na.
Amen! Parang ang dali, no? Pero pagka nandyan ka na, doon matetes. Doon matetes kung gaano katatag ang pananampalataya mo. Okay, next, ano tayo? Alisin mo yung Matthew. Next na tayo. Next. Okay, makikita ninyo dito, pinag-ano ko lang dalawa pa rin para makita ninyo kung ano ang difference. Okay? Sabi niya, faith is a spiritual force, fear is a spiritual force. Tama, pareho silang spiritual. Faith is God's creative power. Hebrews 11:3 is worship. Sabi niya, sa pananampalataya ay naunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Okay, this morning, sabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. Ang salita ng Diyos ay creative, mapaglikha. Okay. Kung ako ay mananampalataya about something, sasalitain ko ang salita ng Diyos sapagkat ako ay nilikha na kawangis niya. Okay? At yung mga bagay na yon ang paniniwalaan ko nalilikha sa kawalan sa buhay ko. That is faith. When you speak the word of God to yourself, you are creating that something to come into your life. Sabihin mo, mapaglikha ang salita. Bakit kailangang sabihin? Kasi kung hindi mo siya i-release, hindi siya ma-activate. Kailangan sasabihin mo siya. At ang mga Kristiyanong ayaw magsalita dahil tamad, walang malilikha sa buhay mo. Amen. Okay, so, sabi niya, it is God's creative power. Alam niyo kung bakit ikaw ang kailangan magsalita? Meron bang dila ang Panginoon? Meron bang bibig? Meron ba? Ikaw ang kanyang bibig. Kaya ikaw ang magsasalita. You can speak for your loved ones, you can speak for yourself. Because the Word of God has creative power. Amen. Okay, paano yun? Titignan natin mamaya. Paano yun? Paano yun create? Okay. Sabi niya, it is the substance of things hoped for. Okay? Ito daw ay substance. Ano ang substance ng church na ito? Itong mga raw materials. Yung mga panel, yung mga pinto, yung yero, yung kisame, yun yung mga part that makes up that thing that you want to create. You want to create a new heart. Ano ang kailangan nun? Mga muscle, mga sinews, mga... Amen! Nauunawaan ninyo ako. Gusto ninyong manampalataya ng bahay, ano ang kailangan ninyo? Yero, simento, adobe, etc., etc. Yun ang substance of things hoped for. You have to have something that you are hoping for. Ano yung hope mo? Ano yung dream mo? Ano yung vision mo? Ano yung gusto mong makita? Ano ang gusto mong makuha? Ano ang gusto mong maging? Yan ang bagay na iyong inaasahan because without a thing that you are hoping for, there is no need for faith. Amen. Hindi ka naman umaasa ng asawa. So, walang paggagamitan ng faith. Hindi ka naman umaasa ng kagalingan. Abilin ang buhay mo kung saan dalhin ng agos. You have to have something you are hoping for. Brothers and sisters, there is power in hope. What are you hoping for? Kung wala kayong inaasahan, walang kailangang faith. Nakukuha nyo ako? Dahil kung wala akong inaasahan, wala akong paggagamitan ng faith ko, dahil kung ibig sabihin, hindi ko kailangan ng raw materials.
Kasi sabi niya, faith is the substance of things hoped for. Nakuha ninyo? Maraming mga Kristiyano walang pangarap. Nag-expire ang promises ni God sa kanila. So, boring ang buhay, walang faith project. Boring ang buhay nila. Amen. Ako lagi akong may inaasahan. Lagi akong may gustong gawin. Lagi akong may faith project. Kaya kailangan ko ng lakas. Kailangan ko ng pera. Pero more than pera, kailangan ko ng vision. Kailangan ko ng lakas. Kailangan ko ng connection. More than money. Ang pinakamadali ay pera. Pinakamadali ang pera. Amen? So, sabi niya sa Hebrews 11:1. Tignan natin, Hebrews 11:1. Ngayon, now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan. Sabi mo, tiyak. Sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na di nakikita. Naninindigan ako na ang Panginoon, bibigyan ako ng bahay at sasakyan. If it takes forever, I will keep believing. But I tell you, it will not take forever. It will only take a year. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Faith yan, faith. Okay, next, doon tayo ulit. Doon ulit sa comparison. Alam nyo, ito ang mensahe ni God para sa atin. Kasi marami na sa inyo na hindi na kayo, nag-stop na kayo na manampalataya. Okay? It comes by hearing the word of God. Romans 10:17. Faith does not come by seeing a miracle. Faith does not come by anything. Sabi niya, faith comes by, kaya nga, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of God. Sa Tagalog. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig sa pamamagitan ng 2 beses na nakikinig. Pinapakinggan mo sa iyong physical ear, at pinapakinggan ng iyong espiritu. Paano yun napapakinggan ng espiritu mo at bawat himaymay ng laman mo? Kung sinasalita mo. Dahil merong part sa ating brain na pagka lahat ng sinasabi natin, nagre-register sa lahat ng cells ng ating katawan. That's why when you speak healing to your body, you will get healed. Amen? Katignan mo ito, sabi niya, it is developed by meditating and acting on God's word. Joshua 1:8. Sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth. Meditate on it day and night, that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amen? Tignan natin. So, tignan natin ang fear. Fear is a spiritual force. Fear is Satan's destructive power. Faith is the substance of things hoped for. Fear is the substance of things not desired. Sino dito ang gustong magkasakit? Wala, di ba? Actually, yun ang kinakatakutan mo. Pero mas takot ka, mas didikit sa'yo, katulad si Job. Kaya dapat alisin mo ang takot. Di ba sabi ni Job, the things that I fear for has come to me. Di ba? Okay. It comes by hearing the lies of the devil. Anong sasabihin ng diablo sa'yo? Galing yan kay God, yung sakit mo. Binigay niya yan sa'yo para itest niya kung maglilingkod ka pa rin sa kanya kahit bigyan kanya ng sakit. Wrong. Yang sakit mo na yan para turuan ka ng Holy Spirit. Wrong. Ang nagtuturo sa atin, Holy Spirit, si Satanas. Hindi. Tapos sasabihin ni Satanas sa'yo, hindi ka kasi mahal ni God. Tapos ang buhay mo, hanggang bukas ka na lang. Alam mo, ako ilang beses ko kayang na sabihin ng diablo, mamamatay ka na. Bago ka mamamatay ka. Sabi ko, oy, Satanas. Sabi ko, sa kanya, bata pa lang ako, sinimulan mo na akong patayin. O bakit hanggang ngayon, hindi mo pa ako napapatay? Kasi, hindi mo ako pwedeng patayin.
Sinungaling. Dahil kung gusto niyang noong bata ka pa, tiniris ka na. Ang totoo, hindi ka niya kayang patayin dahil may plano si Lord sa buhay mo. Kaya pagka sinasabi niya, mamamatay ka, harapin mo. O bakit hindi mo pa ako pinapatay ngayon? Dahil sa totoo, hindi mo ako kayang patayin, sinungaling. Amen? Don't listen to the lies of the devil. Number 2, sabi niya, it comes by hearing. Kaya huwag niyong pakikinggan yung mga sinasabi ng dyablo, sinasabi ng doktor, sinasabi ng ano. Pakinggan ninyo yung nasa espiritu nyo. Salita ng Diyos. It's developed by meditating and acting on God's word. It's developed by meditating the lies of Satan called worry, guilt, and condemnation, and unbelief. Ano mo yung condemnation? Nagkasala ka talaga. Nalo niya ka talaga, pero wala na yun. Tapos ipapaalala na naman sa'yo ng dyablo. Nakondenahin mo ang sarili mo. Brothers and sisters, condemnation is a very powerful connection to the devil. Once na kinondena mo ang sarili ko, down ang faith mo. Kasi ikaw na mismo ay hindi mo pinapatawad ang sarili mo na matagal ka nang pinatawad ng Diyos. Kaya sabi niya sa Romans 8, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not according to the flesh, but according to the law of life in Christ Jesus. Kaya huwag kayong ma-worry, huwag kayong mag-guilty, huwag kayong makondena. Kahit gaano pa kapalpak ang ginawa mo. Amen. Mahal ka pa rin ng Panginoon. So, pagka ikaw ay nagwo-worry, alam niyo po, pagka sino dito ang warrior? Yun. Fearful kayo. Hindi magwo-work ang faith niyo. Ano kayang kakainin bukas? Paano ko yung papag-aral ang mga anak ko? Nawalan ako ng trabaho, mara-right size daw ako. Wala. Minemeditate mo. Guilt and unbelief. Paano naman ako ipopromote ng boss ko? Hindi ko na-meet ang sales target. Naku, at dami-dami. Instead na isipin mo na, highly favored ako. Amen. Pataloy ang blessing sa akin. Hindi, pagka mag-a-apply ka ng trabaho, kahit na 1,000 ang mag-a-apply dito, sa akin ang pabor ni Lord. At mag-aagawan sila sa pag-hire sa akin. Amen. Amen! Okay, next. Naunawaan natin. So alam mo, ang ginagawa ng mga Kristiyano, yung opposite. Faith is supplied by calling things that are not as though they were. Kahit wala ka pang pera, dami kong pera. Magta-travel around the world ako. Pera, lumapit ka. Romans 4:17. Ang sabi niya sa Romans 4:17, it is written, I have made you a father of many nations. Ang Diyos nagsasalita kay Abraham, nung panahon na matanda na siya, wala pa siya kahit isang anak. He is our Father in the sight of God, in whom He believed. The God who gives life to the dead, and calls things that are not as though they were. Tinatawag ang mga bagay na wala as if nandyan. Okay? Yun ang tinatawag natin na creative power ng word. When you call them, they come into being. Lord, tinatawag ko ang mapapangasawa ko. Amen. Lord, tinatawag ko ang negosyo ko. Amen. Lord, tinatawag ko ang bahay at lupa ko. Ganito ang itsura niya, ganito ang bubong, ganito 2 stories, 2 ang garahe, may 2 kotse, 1 Montero, 1 Camry. Tawagin mo, tawagin mo, tawagin mo, tawagin mo. Okay. Yun namang isa, fear is supplied by speaking those things that are not as though they were. Or speaking the things that you do not like in your life. Wala ka namang pera. Lagi mo pang sinasabi, wala akong pera. Wala ka namang pera. Yung may natitirang pera mo, na 50
pesos, nalaglag pa. Kasi sa kasasabi mo na wala kang pera. Amen! Sa kasasabi. Hallelujah. Okay, sabi niya, Jesus is the author and developer of our faith. Hebrews 12 verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author, ang may akda, and the perfecter of our faith. At nagpapaganap. Alam niyo ba na pagka nanampalataya kayo ng isang bagay, minsan natatawa kayo sa sarili ninyo. Di ba katulad ni Sarah? Tapos minsan iisipin mo, paano kaya mangyayari yon? Sa isip mo lang, hindi mo sinasabi. Pero alam mo na ang Panginoong Diyos maraming kapamaraanan. Amen? Basta, mananampalataya ko, dadalhin yun ni Lord sa akin. Amen? Because as you fix your eyes on Jesus, habang nakatingin ka sa kanyang salita, minemeditate mo kung sino ka, minemeditate mo na may potential na ibinigay sa Lord, merong giftings na ibinigay niya sa'yo, na siya yung mismo ang magdidevelop ng giftings sa'yo, basta nandun ka lang sa tamang panahon, sa kanyang panawagan, na meron siyang inilagay sa'yo, na DNA ng DNA niya, na siya ay sobra kanyang mahal, na marami siyang ipinadala ng anghel na mag-iingat sa'yo. Iisipin mo lang lagi kung gaano kakamahal ng Diyos at ano yung mga avenues na bubuksan niya para pagpalain niya ang buhay mo kahit ikaw ay natutulog, nag-iipon siya ng maraming kayamanan para sa'yo. Iniipunan niya sa isang lugar na isang araw ay bubuksan niya ang mata mo at makikita mo. At kung iisipin mo lang yun lagi sa kanya at pananampalatayan mo na nasa iyo na ngayon, isang araw magugulat ka. Lord! Hallelujah! Woo! Fix your eyes on Jesus. He is the author. May akda. Hindi ikaw ang may akda. Isipin mo yun. Alam mo, lagi kong iniisip, I am a supernatural being, having a natural experience. God has so gifted me. I'm full of His potential. I'm full of His strength. I'm full of His love. I'm full of His wisdom. I'm full of His opportunities. There's nothing impossible for me because there is nothing impossible with Him. Nothing is too hard for my God and nothing will be too hard for me. Jesus is the author and the finisher of my faith. He was the one who gave me this dream, and as I fulfill this dream, I am fulfilling His dream for me, and His name will be glorified forever! Woo! May hindi ka kaya? Wala. Alam mo kung sino ang naglilimit sa'yo? Ikaw. You are unlimited. Sabi sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived the things that God has prepared for those who love Him, and I love Him. The trouble is, we fix our eyes on our circumstances. Wala ito, wala ito. Galit ang asawa mo, galit ang mga in-laws mo, galit ang ganon. Hindi ka nakakapag-serve, ganyan. Ang bossing mo, walang yan. Fix your eyes on Jesus. Because if you fix your eyes on Jesus, you can love the unlovable and you can serve the unserviceable. Alam mo yun, pwede kang magsilbi sa mga taong hindi karapat-dapat paglingkuran. Because the love of God is so flowing in your life. Amen. Naku, kung pwede ko lang, how to fix your eyes on Jesus. You speak His word only. Believe His word only. Walk in His ways only. Walk in His will only. Then, all of a sudden, yung mga bagay na nasa labas mo, one day, wala na pala. Even the people who are
depleting your anointing, they're even gone. Amen? Sabi niya, fix your eyes on Jesus. Sige nga, He is the author. Balikan mo yon kasi meron dong word na napakaganda. Fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before Him. Yung faith, meron kang expectation na sobrang nagpapabigay sa iyo ng joy. Katulad ng isang babae na manganganak for the first time. Now, pagka manganak na siya, first baby niya, mamimit na niya yung anak niya. Dahil sa joy ng excitement na makikita niya yon, hindi niya iindain ang sakit ng labor. He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. If you fix your eyes on Jesus, whatever physical circumstances you can endure with joy. Kaya nga sabi sa Bible, there is a joy believing. Sa Romans, hindi ko lang matandaan. Let us have joy believing. Because the joy will carry you through the endurance, the waiting. Amen? And then, ano ang gagawin mo pag dumating na? You will be at rest. You will be at rest. No more struggling. Di ba sabi sa Bible, hindi na tayo mag-i-struggle kasi nandyan na siya. Amen? Okay, balik tayo uli doon. May natututunan ba kayo? Okay, ito naman, Satan is the supporter and developer. Okay, next, verse 9. Faith is confidence in God's love, in His life, and is attached to the anointing that breaks the yoke. Tama yon kanina. Fear is confidence in Satan and in the loss of death. Mas nananampalataya ka sa kapangyarihan ng dyablo na patayin ka, wasakin ka, kaysa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang buhay na pagpalain ka. Okay? 9, it activates God and His angelic host to accomplish your meditation and confession. Alam nyo ba na pagka nagko-confess kayo, alam nyo ang Diyos Ama, hindi siya umaalis sa trono niya. Every time na nananalangin kayo, nagpapadala lang siya ng anghel. And when you confess, ina-activate yung mga anghel. Psalm 103 verse 20. Once you confess in faith, the angelic hosts are mobilized. Amen. Pwede mo nga sabihin, anghel, kailangan ko ng 10,000 piso. Amen? Malay mo, magpadala ng sangrekwang ibon ang Panginoon doon sa mangga doon sa bahay at maglaglagan ang tigwa 1,000 doon. Pwede! Di ba? Di ba? May mga ibon na naka-intercept ng drug lord. Buti na lang hindi drug ang dala. Generics drug. Hallelujah. To accomplish your meditation. Ito naman, activate Satan and his demons to accomplish your meditation and your confession. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, nung bata ako, naaalala ko ngayon, lagi kong pinag-iisipan kung paano ko kukupitan ng nanay ko sa wallet niya. Sino sa inyo ang dumaan dun sa stage na yun? Gusto kong bilhin. Binabantayan ko yung pitakan ng nanay ko kung paano ako kukupit. At alam nyo ba, tuwing ginagawa ko yun, mas malaki ang nawawala sa akin. Correct, di ba? O, naranasan ni Pas yun. Okay. Number 2, faith works with courage, sustained by prayer, and results to success and life. Okay. Faith works with courage. Alam mo, hindi ka pwedeng nananampalataya nang ikaw ay, tawag dito, duwag. Okay. Sustained by prayer, and results to success in life. Fear brings confusion and advance by pressure and results to failure and death. Okay, tignan natin yung cycle. FCP. Gusto ko lagi the FCPs of faith and fear. The cycle of faith and fear. Okay, tignan natin yung cycle of fear. Una, may fear ka.
And then, pagka nagkaroon ka ng fear, biglang may confusion. Okay, makukonfuse ka. Halimbawa yung may sakit ka. Naku, nagkaroon ka ng may naramdaman ka na bukol, naku, cancer na ito. Tapos, nararamdaman mo na, nagsasalita na yung laman mo, tapos makukonfuse ka na ngayon. Mahal kaya ako ng Panginoon, sa Kanya kaya nanggaling ito? Bakit kaya ako nagkaroon ng ganon? Wala naman sa lahi namin. Ang dami na, di ba? Ang dami nang dinakbo ng so confusion. And then, when there is confusion, there is pressure. Nape-pressure ka ngayon. Halimbawa, yung wala kang pambayad, darating na yung puputulan ka ng kuryente, di ba? Di ba, mape-pressure ka na, lahat na iisipin mo kung sino utangan mo, lahat ng Bombay, lahat na ng maiisip mo to, tapos hindi ka pa pala nagbayad dito, makukonfuse ka na, di ba? So, nagkakaroon ka ng pressure. Sa pressure mo, nininervyos ka na, iniisip mo na, mawawalan ka na ng kuryente. Nakukuha ninyo? So, kung ano-ano, nag-iisip mo na, mumutang ka na lang sa 5-6. Di ba? Naguguluhan ka na eh. So, may pressure. And then, once na may pressure, ano nang next? Failure and death. Okay, dahil na-pressure ka. So, gagawin mo ngayon, 5-6 dito, hanggang sa nalubog ka na, naisanla mo na yung bahay, naisanla mo na yung TV, mamaya naisanla mo na yung asawa mo, hindi niya alam. Amen! Basta isipin ninyo, tuwing may pressure, hindi yun galing sa Diyos. Halimbawa, meron kang pinamimilian na trabaho mo na, Lord, gusto kong mag-serve sa'yo, nanalangin ka kay Lord, sana bigyan mo ako ng trabaho, makapag-serve ako sa'yo, Lord. Tapos biglang may dumating. Tapos ang ganda-ganda ng offer. Tapos pinipressure ka, kailangan, tanggapin mo yan. O dapat, pagka may pressure, mag-ingat ka doon. Pwedeng pa ka na yun nang. Kailangan sagutin mo na ako, kailangan magpakasal na tayo kasi uuwi na ako sa yung pala 56 years old. Pinipressure ka niya. Once na may pressure, delikado yon. Okay? Matawa si Sweet. Okay, yung cycle naman ng faith. Cycle of faith. Faith equals, ang cycle of faith? Faith, pagka meron kang pananampalataya, ang susunod doon ay courage. Di ba? Magkakaroon ka ng tapang. Kasi, alam mo sa puso mo, na payapa ka, meron kang katapangan. Okay? And then, courage will result to prayer. Okay? So, mananalangin mo, hindi pressure. Ha? Kundi, yung kanina, fear, F, confusion, C, and then pressure. Ito naman, faith, courage, and fear. And prayer. Ang prayer, once na may prayer ka, lalong mangungusap sa iyo ang Panginoon at magiging clear ang kanyang plano para sa iyo. And then it will lead to success and life. Okay? So, laging ganon, pagka merong faith, meron ang resulta ay success or life. Kaya sa Joshua 1:8, tingnan natin. Joshua 1:8. Sige, basahin natin. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Pagka kung careful ka, hindi ka napapressure. Kasi na-examine mo lahat ng aspect. To do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Saan nagsimula yung success? Sa Word. Ano ang nakukuha mo sa Word? Faith. Amen. Kasi grounded ka sa Word. Verse 9. Sa verse 9. Have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be terrified. Diba? Fear has torment. Amen. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen? So ano ang gugustuhin natin? Faith or fear? Faith. Pero paano ka magkakaroon ng faith? Meditate the Word. Amen. Hear the Word. Digest the Word. Say the Word. Amen.
Look upon Jesus. Fix your eyes upon Jesus. Do not allow yourself to be sidetracked by the enemy. When the enemy comes to put fear in your heart and in your mind, immediately set your guard. Sabihin mo, I refuse to be afraid. In the name of Jesus, you spirit of fear, I command you to go in Jesus' name. Use your mouth. Amen. Amen. Praise the Lord. So sa hapong ito, brothers and sisters, meron sa inyo may mga kaganapan sa buhay ninyo na natatakot kayo. Lumalaki na yung mga anak ko, wala pa akong stable na trabaho, paano ko sila mapapag-aral? Commit your ways to the Lord. Amen? In closing, basahin natin ang marami dahil sa kaganapan, ang marami sa atin ay nagpe-fret, nagwo-worry. Basahin natin ang Psalm 37 verse 1. Psalm 37 verse 1, lahat tayo magbabasa, ha? Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity. One of the things that gives us confusion ay kung nakikita natin, masyadong devoted naman ako kay Lord, nagme-meditate naman ako ng Word, pero bakit yung kasama ko, yung kapitbahay namin, hindi naman niya kilala si Lord, yumayaman siya. So, anong nangyayari ngayon? You fret. Ano yung fret? Nababalisa ka, nababagabag ka. Mabuti pa siguro, hindi ko na lang nakilala si Lord. Yan, hindi nga niya kilala si Lord. Mas maganda ang buhay niya. Hindi pa siya kailangan mag-church ng 2 hours. Hindi pa siya kailangan, nakita mo? Nagfe-fret ka, ang tawag doon, naliligalig ka, nababagabag ka, di ba? Bakit ka nababagabag? Kasi naiinggit ka. Buti pa sila, bumalik na lang kaya ako doon sa dati. Di ba? Kasi ngayon, nakukonvict ka ng Holy Spirit, no? Dati, walang conviction, kahit anong gawin mo, di ba? Okay. Then, next. Verse 2, for they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Hoy, napaka-heavy nito Kung ikaw ay nababalisa sa buhay mo, tapos ang tendency mo, i-compare mo yung buhay mo, doon sa mga taong hindi nila kasi mas carefree sila. Diba? Mag-inuman sila, okay lang, magsigarilyo, magganito, mambabae, masaya ang buhay nila. At ako, samantalang ako, pinipilit ko, mag-lead ako ng pure na buhay, sundin ang salita ng Diyos. Pero bakit mas mayaman sila sa akin? Mas okay ang buhay nila, mas masaya sila. Akala mo. Diba? Pero sabi niya, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Diyos. Do good. Manatili kang gumagawa ng mabuti. Kahit ano pang mangyari. Manatili kang dalisay ang buhay mo. Manatiling banal ang buhay mo. Do good. Tapos sabi niya, dwell in the land. Manatili ka dyan. Kasi alam mo yung mga Israelita, nung nakita nila na may famine doon, nag-aalisan sila, pumupunta sila sa Egypt, kung saan sila pumupunta. Sabi ni Lord, dwell. I will show them what I can do in your life, even in a time of famine. So, wag kang manghinawa. Kung doon ka dinala ng Panginoon para maging magandang patotoo, kahit mas maganda ang buhay nila, sasabihin ko sa iyo, if you trust the Lord, do good, continue to dwell. Amen. Huwag kang pikon, inistalo. And then, feed on His faithfulness. Lagi mong sasabihin sa Panginoon mo, Lord, thank you that your mercies are new every morning. You are a faithful God. Laging kahit na ilang linggo na may ulan, dadating ang bukang liwayway. Darating at darating. You are faithful, God. No one is more faithful than you are. You have not forgotten me. I remember how you have taken care of me. In my 60 years of life, you have never failed me. You are faithful. Amen? Feed on His faithfulness. And then, sabi niya,
Delight yourself also in the Lord. How do you delight in the Lord? Excited ka sa Word, excited kang manalangin, excited kang pumunta sa church, excited kang makisel group, excited kang makifellowship. Sobrang yun ang kagalakan mo, ang salita ng Diyos. Amen? And He shall give you the desires of your heart. When you delight in Him, anong desire ng puso mo? Kayamanan? Wala yan kay Lord. Kagalingan? Amen? Hindi niya nga what you need eh. Desire. Wish. Hindi ka niya bibigyan ng tricycle para may pasakyan ka. Bibigyan ka niya ng Camry. Amen? Hindi ka niya bibigyan ng damit na ukay-ukay. Bibigyan ka niya ng Prada. Paparada. Rarampa ka. Di ba? And then sabi niya, di ba? Delight yourself also in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Game. Commit your way to the Lord. Ibigay mo daw, i-commit mo. What to commit? Roll over your cares. Sabi nga niya yung cast your care, sabi niya sa 1 Peter 5:7, to cast is to violently throw away yung mga cares mo. Amen? Hallelujah! Hindi ako magsasawang umasa sa Panginoon kasi siya pa rin ang hari na nakaluklok sa trono. Trust also in Him and He shall bring it to pass. Amen! Next. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Rest in the Lord. Lord, hindi pa ako mamamatay. Marami pa kaming bigas. Kung walang bigas, maraming kamuting kahoy dyan. Marami. Amen, di ba? Next. 7. Hanggang 11 tayo. Cease from anger. Huwag ka nang magalit dun sa mga yumayaman na yon. And forsake wrath. Do not fret. 3 beses na huwag kang mabagabag, huwag kang maligalig, huwag kang mag-alala. It only causes harm. Tatanda ka, magmumukha kang ampalaya. Okay. For evildoers shall be cut off. But those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. Amen. For yet a little while, and the wicked shall be no more. Indeed, you will look carefully for his place, but it shall be no more. Mawawala yan. Isang mundo lang yan, wala na yan. Oh. But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace. When you are at rest, when you are at peace, you are full of faith. Amen. So sa hapong ito, brothers and sisters, tumayo tayong lahat. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Lord, kausapin mo ang iyong Diyos. Father, help us to have faith always. Dalangin namin na lagi kaming manampalataya sa iyong salita. Na hindi kami, Panginoon, mababagabag, hindi kami maliligalig. Panginoon, lalo na kung tinitignan namin ang mga wicked, ang mga makasalanan sa kanilang kasaganaan, Panginoon, and carefreeness. Sa oras na ito, dalangin ko aming Ama, haplusin mo ang mga anak mo na may mga natira pang takot sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, ganap naming winawasak ang takot na yan. At Lord, palitan mo po ng buong pananampalataya at pagtitiwala mo sa gagawin mo, sa mabuting bagay na gagawin mo sa aming buhay. Dalangin ko ang mga sambahayan, Panginoon, na Lord, walang pagkakaisa, na Lord, may pagkakabahabahagi.
Tulungan mo kami na lagi kaming mag-expect na mabuo isang araw ang aming mga sambahayan, mabuo ang aming mga sambahayan na maglingkod at makakilala sa iyo. Lord, mananatili kaming umaasa because ito ang kalooban mo sa aming mga pamilya. Lord, there is a joy set before us that one day our families, our loved ones will know you and they will commit their lives to you. Katulad, Panginoon, ang pagtatalaga namin ng aming buhay sa iyo. Salamat po, O God. Turuan mo kami na kumain, Panginoon, sa katapatan mo sa araw-araw. Help us, O God, to trust in you, to do good, O God, to dwell in this place, to dwell in your church, to dwell in this land, and to always feed on your faithfulness. Lord, pananampalatayanan namin, Panginoon, nagaganapin mo ang mga bagay na pinananampalatayanan namin at maraming salamat. Ang mga pangako mo ay walang expiry date. Pinupuri ka namin, tinatanggap namin ang mga bagay na aming inaasahan na may pananampalataya at ngayon pa lamang, ibinibigay namin sa iyo ang pasasalamat at kalwalhatian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! Dahil po tayo ay nakatanggap sa Panginoon ngayon, tayo naman po ay magbigay ng may kagalakan